Parang may ano sa lalamunan ko parang ayaw akong pagsalitain na. Nako, yan na partner. Yan na. Yan na. Oo. May nagsabi na stop! May nagsabi na. May nagpa-stop. Okay na, bumalik. Hindi kasi partner, ganito. Segue natin ulit, di ba? Okay na tayo sa house. Kaya napansin ko ano yung difference nila eh. Ang katakataka kasi partner, di ba? Ito na naman si Senator Robby. Umakyat. Oo. Di ba? Talagang pogi. Pogi talaga yung dating, di ba? Inamin kasi niya partner, na kaibigan niya talaga si Pastor Kibuloy. Pagkaibigan sa kanila Tatay Diggs, walang iwanan. Kaibigan mo na, kakampi mo pa. Ako po, katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kaibigan, kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Kasi marami daw sa kanyang nabigay na tulong. Yan ah. So, di ba? Ito masarap kasi itanong kay Senator Robin eh. Okay na sige, oo, given na, friendship, kaibigan. Yeah. Pero, handa ba siya na hindi ipatupad kung ano yung sinasabi ng rules? Dahil lang sa isang kaibigan mo na naiipit dito sa rules na ginagamit ngayon ng Senado. Di ba? Dahil lang ba sa kaibigan mo at di mo iiwanan, kahit baliwalain mo na yung mga panuntunan na nandiyan dyan sa Senado. Partner, maliwanag. Sinabi sa korte, may karapatan ang Senado magpatawag, magpasubpina, partner, ng isang resource person. Diba? Pinaliwanag din, definitely, it is supposed to be in aid of legislation. Marami nagtanong kay Senator Risa, anong batas gagawin mo dyan? In-enumerate naman niya. Diba? Meron pang batas sa labor na hindi para tutugunan ang tungkol sa volunteers nang nasa simbahan. Hanggang saan pwede mag-volunteer? Tandaan natin, hindi pa nga daw ito nagiging miyembro ng Pag-ibig, PhilHealth, ano pa ba yung partner? SSS. Sinasabi nila wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. Kaya pinatitigil nila. At yun na nga, nabanggit na anyway, may criminal case naman na let the court decide and not the Senate. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Kibuloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ang aking mga kasama dito sa Senado, may at least 3 nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinama ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing at ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas? Dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin para bantayan yung freedom of choice talaga nung tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer? Kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS
sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, or kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba, masasite ba yung kalayaang iyan, lalo na nung religious leader, para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon. So, ngayon pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ng aking mga kasama, at least 3 na at seryoso ang mga batas at posibleng gaps sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Quiboloy. Oh, so, itong mga to, pinagtatrabaho mo ng more than working hours, pero wala nakukuhang benepisyo. So, kahit sabihin mo pang voluntary yan, hindi ba yan slavery? So, pwedeng doon gumawa ng batas, partner. So, definitely ako, naniniwala ako na in aid of legislation to. Pero syempre, may kaakibat na rin to para malaman mo yung katotohanan. Diba? So, ang sabi ngayon, partner, ni Robin Padilla, diba? Ito nga daw si Pastor Quiboloy, di nila iiwan dahil ang laki ng sakripisyo sa bayan. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta, unang-una, ni Pastor Quiboloy. Hindi po dahil sa pogi ako, ha? Dahil sa pogi ako, ha? Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Lahat naman tayo, Senator Robin, ayaw natin na armed struggle. Gusto natin itong tapusin. Ang pagre-red tagging ba ng walang ebidensya ay isang makabayang gawain? Yan ba ang sinasabi mong pagsasakripisyo sa bayan? Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Quiboloy. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan. Ano naman ba ang sinasabi mong isinakripisyo ni Pastor Quiboloy para sa bayan? Yung kanyang jet fuel na ginagamit, hindi ba galing pa sa Abuloy? Yan ba ang pagsasakripisyo para sa bayan? Para daw sa jet ni Pastor, kailangan ng $60,000. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet. So, ako actually, manager ako ng Toys R Us, nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala, nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Quiboloy para maka-raise ng funds, na mas marami pang funds na kailangan sa mga taong nagsalanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections, connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki to ha, na they will be allowed to collect money. Ginamit ko nga yung aking connections dito. So, pag-usapin ko ang mga managers, then they will be there for 3 days, for a few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masigasig ako dito. And then, after nung ako'y kinuha nila na, executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalo ko na itong mga shelter. Nung dinalo ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang hinangon nila from poverty, pira-piraso lang, iilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata.
And then ito, kaya ako talaga na nagkaroon ako ng question kasi all the money that we collect here, ganito nga nangyari. Lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kay kung kanino, kay Rose Di Maglao para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula nagko-question ako, is that really the money being collected? Ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabi mo, mayroong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako informed. Kasi who am I daw? Mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-utos sa kanila na ipadala ang pera? Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada Children's Foundation. And sino managot sa government dito? Ako. So, 2019 nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. $1 million. O sige, partner. Ikaw naman matagal nang nagre-report. Oo. Challenge kita. Nako, ako pa. Hindi ba si Ma'am Angela na lang? The partner, busy ako. Binabasa yung mga comment. Binabasa ko yung mga comment. Sige, yung mga kayubi na lang. Mga kayubi na. Babasahin ko na lang. Sige, partner. Anong sakripisyo ba ang nagawa ni Pastor Kibuloy para sa bansa? Dapat i-enumerate ito ni Senator Robin. By the father. Do you get paid for this? Juju tells me he gets $40 a week to feed his family. Minimum wage. And like the rest of the kingdom, he's expected to give 10% back to Kibuloy. This may be the most beautiful spot in the Philippines. And it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If it's not God's will for me to have these things I have, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? But they get their understanding of the will of God from you. Yeah. And this nice young man wouldn't be holding this umbrella if he didn't believe the things you say. For us here, we see everything as a ministry. My talent is to preach. My talent is to be a leader. Not everyone can become a preacher or have been given a talent like me to go and lead the 6 million people. Right. But Jesus, when he walked the earth, according to the Bible, lived among lepers and prostitutes. I live among them. You have a private jet. I live among them. Before I had a private jet. You're in a walled compound with mansions. Before this, I lived among these people. Like, for example, that jet that you're talking about. Do you know that in 1983, I had the revelation of that jet? That the Lord is going to give me that. Yeah. It is Him who gave me that. If it is not His will, how can I afford that? Well, Kibuloy has been accused of kidnapping and brainwashing by the parents of at least one of his followers, but he was never charged. He insists that anyone is free to leave his flock and seal their fate for eternity. Will they go to hell? It's up to them. They know that. So that's your will, If you want to go to hell, no one will stop you. If you want to go to heaven and follow this way, no one will stop you too. Come work with you. Yeah. There are 3 possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. Pakikibaka. Pakikibaka ba sa mga NPA? Yung ba sakripisyo? Pakita mo. Baka naman nakikita mo. Yung ibang sundalo natin, di mo nakikita yung mas malaking sakripisyo. Oo. Diba? Inaangat si Pastor Kibuloy pero hindi naman napapakita ng anumang concrete evidence. Paano nagsakripisyo? Diba? Tandaan nga natin, partner. May mga cases siya. Diba? May mga cases siya tungkol sa lupa. Sa paano niya nakuha yung mga lupa sa Glory Mountain and sa Prayer Mountain. Oo. Makakasama mo ba? Sabi nga nila, maraming naapektuhang katutubo nung kanilang kinuha ang Glory Mountain. Mga lumads, partner. Masasabi ba na ni Robin Padilla yun? Sakripisyo yun ni Pastor Kibuloy? Yun lang yung sa akin, partner. At kung naniniwala ka kay Pastor Kibuloy bilang
appointed Son of God at Messiah. Bakit hindi mo ipamiyembro yung ibang pamilya mo? Mahirap yung partner. Sinusuportahan lang kahit niya. hindi na siya. Oo. Yung ibang pamilya mo. Oo. Di ba? Kasi kung Muslim ka, edi yung pamilya mo kasi you believe in Him being the appointed Son of God. Di ba? May mga sariling desisyon din yung pamilya niya. Yes, pero partner, you can convince them. Oo. I believe in this person. Oo. Siguro sinusuportahan lang niya kung ano man yung mga advokasya, yung mga ginagawa ni pastor, 'di ba, sa kanyang simbahan. Yung ba yun? Oo. O dahil maraming naitulong sa kanya nung kampanya? Baka kasama. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta, unang-una, ni Pastor Kibuloy. Baka kasama na rin yun. Kasi aminado naman talaga, 'di ba, si Senator na may mga naitulong din, 'di ba, sa kanya si Pastor Kibuloy. Lalo tigit, 'di ba, sa kanyang partner. Pangampanya. Oo, pagkakandidato ng mismong simbahan. Oo. Oo. Hindi, saka mismo si Pastor Kibuloy. Oo. Pinagamit sa kanya yung chopper. Oo. Libre. Walang bayad. Pati airtime. Libre. Oo. O dahil lang ba doon? Sa akin lang siguro kahit kaibigan mo, Senator Robin, sa akin lang, maging neutral ka. Huwag mo isara yung mata mo, tenga mo, dahil sa pagiging magkakaibigan nyo. Dapat alamin mo yung totoo, being a senator, kasi binoto ka ng tao para maging senador, hindi ka binoto ng tao para maging spokesperson or counsel ni Pastor Kibuloy. Pero hindi lang naman siya siguro partner, di ba, dyan sa Senado. Even yung ibang mga senador, talagang sinasabi na hindi sila naniniwala yung mga alegasyon laban sa pastor at umaamin sila na kaibigan nila. Okay. Doon sa kanilang pag-amin na kaibigan, ibig sabihin, ang mensahe na gusto nilang iparating, hindi ganun. Kasi kilala namin ang pastor, hindi ganun siya. Yun pala eh. Oo. Di umupo sila doon sa Senate hearing, sa Senado, umupo sila. Di sila mag-testify in favor of Pastor Kibuloy, kung ayaw umupo ni Pastor, ito pagkakakilala ko kay Pastor. Hindi yan wala yung pastorals. Lumalabas kasi para may personal knowledge sila. Para lumalabas, nandoon sila, miyembro sila, or araw-araw nilang kasama si Pastor Kibuloy. Do you testify whatever you know, kung meron silang alam. Katulad ni Senator Villar, Cynthia. Lumalabas, paano sinabi niya, partner? Parang hindi niya magagawa. Kaibigan ko to. Hindi ko kabisado, partner. Baka Hindi. mamaya magkamali. Hindi sa akin, di ba? However, Villar is puzzled by all the allegations being hurled at Kibuloy, whom she calls her friend. Villar says it will be shameful for her as a friend to have the pastor arrested. According to Villar, Kibuloy has been kind to her family, making it hard for her to believe the allegations against the pastor. For Villar, Kibuloy probably just opted not to face the Senate probe because he does not want to be embarrassed in public, adding that the pastor's attendance to the hearings is up to him. If you know anything, katulad ni Senator Robin, nagsalita siya. Ang problema lang kay Senator Robin, Pero alam ko, may sinabi din si Senator Villar na gano'n, na kaibigan niya. Kasi ang problema lang kasi kay Senator Robin, ang sinabi niya lang sa Senado, yung alam niya. Di ba? Yung experience niya. Di ba? Pero wala siyang personal knowledge kung anong experience ng ibang tao sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. So you will not be a credible witness. Hindi ka qualified mag-testify. Well, kasi wala din, aside from doon sa mga nag-testify partner, di ba? Doon sa mga complainant na pumunta ng Senado partner, wala namang ibang siguro mga miyembro pa na gano'n na nag-experience. Na gano'n ang kanilang mga reklamo sa kanilang church o mismo sa kanilang leader. O di wala sila ito-testify. Diba? Kaya nga parang kine-question, bakit, saan ba galing itong mga complainant? Miyembro. Miyembro. Sino ba? Yun ang gusto nilang partner, malaman. Yung background
netong mga complainant. Kasi partner, Kasi yung iba parang mayroon silang nag-testify. ibang nakikita nga eh. May naamoy sila rito na iba. Bakit hindi nila ipalabas kung ano yung naaamoy nila? Oo. Diba? Ito mga pinagbibintangan na may amoy. Oo. Ano bang amoy? Diba? Nagpakita na. Nagsalita. Oo. Kaya Tapos yung inaamoy nila, Oo. hindi naman sila alam kung anong naamoy nila. Amoy atsara ba yan? Oo, masarap yan. Atsara na dala ni Ma'am Angela. Kaya sinasabi, parang hindi na yan in aid of legislation. Ano bang makukuhang batas dyan? Boy. Didalhin na lang sa korte. Yun. Oo. Ibig sabihin niyang partner, hindi sila nakikinig. Alam mo yung mga ganyang mga depensa. Dali na yan sa Senado, wala namang mapapala dyan. Yan ang mga taong hindi nakikinig doon sa mga witnesses. Diba? At hindi nakikinig at hindi alam kung paano ba gamitin yung in aid of legislation. Diba? Maraming ganyan na doon na sa korte. O di kung lahat para sa korte, wag na kayo mag-Senate hearing dyan. Wag na magkaroon ng Senate inquiry kasi lahat yan dadalhin sa korte. Kasi kung yung itong alegasyon tungkol sa pangmamulesta, may batas naman partner di ba? May batas na tayong existing. Di ba? Sa pang-aabuso sa mga kababaihan. Oo nga. May pang-aabuso. Pero wala pa tayong sa batas tungkol sa voluntary itong sabi kasi iingay niya sila, hindi naman, para napopwersa sila because of that paniniwala. Nandun yung pagbilog ng ulo. Una yung pwersa, iba kasi may pwersa yung iba binibilog ulo mo. Parang ganito do it, give your body. Ito ang gusto ng Panginoon. May pambobola. Wala pa nun batas. Na especially pag religious leader ang gumawa at nandoon ka sa bahay niya. So, yan dapat, anong pwedeng gamitin dyan. Di ba, parang nabibilog ang ulo nung iba. Hindi pa tayo nagbibintang nabibilog daw yung ulo nung iba to the point na pumapayag sila kasi ito ang binubuyo ng ibang alipores. Give yourself, give your body, everything in you, give it. Napatunayan ba yon? Meron nga nag-witness. Hindi pa naman sinasabing totoo yun, partner. Kaya nga partner ba't nga hindi sila pumunta at i-cross-examine nila yung mga tao? The problem with them, because of that friendship, hindi sila pumupunta, kaya bulag sila. Tapos sasabihin nyo sa korte, paano nyo matadinig yan? Di nyo nga nadidinig yung mga tao, di nyo malalaman yung kung totoo ba, sinungaling ba to o hindi. Dahil wala kayo sa hearing. Yun. Wala sa hearing. Ikaw, kung di mo napanood lahat, partner, halimbawa wala nga, senador ka, senador, Rod. Hindi mo napanood. Anong gagawin mo? Wala ka alam, di ba? Ano sasabihin mo ngayon? Dali na lang yan sa korte. Tama ba? Binabasa ko lang rito. Ito yung binabasa ko rito. Sabi rito, the Black Bear 13, si Rod ang galing mag-isip ng palusot. Ako nang binabalatan rito, partner. Sige lang. Hindi po. Tayo naman, mga kasama. Ano lang natin din, tinitingnan din natin yung panig ng iba. Okay? Parang nakakahalata na daw talaga. Sino? Humahanap daw ng katwiran kahit nasosopla na ni Attorney Claire. Sige, Parot. Hindi. Ganyan talaga kami. Kasi para at least malaman both din. Sides. Kung paano pala kung ganon. Di ba? Hindi pwedeng kuyog dito. Hindi pwedeng kuyog. Para at least maano din natin, makukuha din natin ang panig ng kabila. Hanggang sa makuha ko si Rod. Yan. Dito ka. Hindi, partner. Si Tomasito nagtatampo Bakit? Nagme-message daw siya, hindi natin nababasa. Tomasito, love ka namin. Hindi ko na talaga nakita yung pangalan mo kagabi. Ay, maraming... Hanggang sa muli magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tori Clicas, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Samahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan, mga kasama sa pagtalakay sa mga usapin na may pakialamang taong bayan.